Narito ang tatlong pinaka-famous na bad boys sa NBA Part 2. Hindi gugustuhin ng kahit sinong player na makaaway ang mga bruiser na ito. Number 1, Dennis Rodman. Sa ating previous video regarding sa mga bad boys ng NBA ay marami ang naghanap kay Dennis Rodman. Paano ba naman kasi ang mga antics ng player na ito ay talagang kinakainisan at kinakagalitan ng kanyang mga kalaban. Malakas mangasar, physical maglaro, at gagamitan ka talaga ng mind games para lang makagain siya ng kahit gatiting na advantage. After being a member of the Bad Boys Pistons, ay dinala niya ang mentality na yan para tulungan si Michael Jordan na manalo ng ikadalawang three-peat niya mula 1996 hanggang 1998. Si Rodman ang taga-depensa sa mga big man ng kalaban such as Karl Malone at Shawn Kemp. At siya rin ang naghabol ng mga loose balls at rebounds, doing the dirty work para sa team ng Chicago Bulls. Sa buong karir ng player na ito ay nakakuha siya ng 8 defensive team honors at naging 7-time rebounding champion. Si The Worm nga ang widely regarded as the best rebounder sa buong kasaysayan ng NBA. Kaya naman tama lamang nating sabihin na si Dennis Rodman ay gumawa ng isang Hall of Fame career as the league's bad boy ng kanyang era. Meron pang 2 players sa listahan na to, subalit pakinggan muna natin ang sponsor ng video na ito. 12,000 peso bonus sa inyong first deposit dito sa 1xBet. Tayaan na ang inyong paboritong teams or players para manalo habang nanonood ka lang, Goat Fam. Madali lang mag-cash in through GCash, Maya at iba pang payment options, kaya't gamitin na ang aking promo code at link na nasa comments. Reminder lang, gamble responsibly, Goat Fam. Number 2, Kevin Garnett. Kung isa sa mga pinakamagagaling na trash talkers ang usapan, ay talagang mangunguna dyan ang isang Kevin Garnett. That makes him one of the most famous bad boys sa NBA. At may insidente pa nga noon na may sinabing insulto si KG sa asawa ni Carmelo Anthony na nagresulta sa isang altercation off the court. Ang competitive nature at intensity ng laro ng 6'11 power forward na ito ang siyang nagiging dahilan kung bakit tila lagi siyang galit at may nakakaaway sa loob ng court. Masasabi naman natin, Goat Fam, na nagbunga ng maganda ang style niya na iyan dahil nakapag-uwi si Garnett ng isang season MVP noong 2004 at isang kampyonato para sa Boston Celtics noong 2008. Kapag nga may tumatahol sa loob ng court, ay asahan natin na si KG talaga ang gumagawa niyan. Garnett would go down in history bilang isang magaling na trash talker na binabakapan ng kanyang mahusay na laruan. He is fearful at intense sa loob ng court, making him one of the most feared bad boys sa kasaysayan ng liga. Number 3, Rasheed Wallace. Kung ikaw ay naging miyembro ng Jailblazers at Bad Boys Pistons 2.0 ay tiyak na kabilang ka sa listahan ng mga pinakasikat na bad boys na tumapak sa NBA. Si Rasheed Wallace nga ang siyang naging muka ng mga yan noong mid-2000s. Isang player na hindi inuurungan ng kahit sino at hindi takot na makipagbasagan ng muka sa loob ng court. Minsan ngang ang titig lang nito sa referee ang siyang nakapag-eject sa kanya sa isang laro. Time out, LA. Whack! Get out! Hawak ni Sheed ang pinakamaraming ejection sa buong history ng NBA with 29 ejections sa kanyang buong career. Subalit hindi lang pagiging bad boy ang dinadala ng player na ito, Goat Fam. Isa rin siyang skilled face-up player na kayang makashoot mula sa perimeter bilang isang 6'11 power forward. Early archetype ng stretch 4 na nagkaroon ng crucial role para sa Detroit Pistons na manalo ng kampyonato noong 2004 against Los Angeles Lakers at nakatulong din sa Boston Celtics to get a finals appearance noong 2010. Nagtapos ang karir ni Wallace na merong 4 na All-Star selections at isang NBA ring. Pati na rin ang isang reputasyon na walang kinakatakutan to cap off his bad boy era sa NBA.